binan na ni Facebook yung pong Facebook page nitong si Rendon Labador. So, natapos na po yung mga katoksikan at paghasik niya ng lagim dito po sa Facebook. Okay, so ang storya kasi, last week, di ba naban siya sa TikTok? Sinubukan niyang magreklamo sa TikTok pero hindi po dininig, naban siya. Tapos yung mga galit sa kanya, nagsama-sama, minas report yung kanyang Facebook page. Akala ko nung una hindi maging effective, ito po, mukhang nag-effective nga. At pag pumunta ka dun sa Facebook page, itong si Rendon Labador, ito try po natin pumunta. Pag pumunta ka, search natin Rendon Labador. Wala ka na po makikita, yun na lang profile niya. So wala na po. Wala na yung kanyang Facebook page. So sa kanyang Instagram, siya po ay naglabas ng statement. Sabi niya, as of today, 12 noon, September 7, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Official statement will be uploaded in my YouTube channel soon. Tapos, pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mga mensahe ngayon. Upload ko ang official statement sa aking YouTube account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil sa mga pangyayari. Hashtag stay motivated. Yun, paralisado sa mga pangyayari. Yan ang main tool ni Rendon. Alam niyo, wala naman niyang monetize dun sa account niya. Pero diyan siya nag-iingay, diyan siya gumagawa ng balita, diyan siya, yan ang kanyang pinaka-love na account, di ba? Na platform yung Facebook at diyan siya tinanggal. Masakit yan. Masakit mawalan ng page. Alam niyo, sa totoo lang. At ang hirap pa naman yan, ireklamo kay Facebook kasi pag tinanggal nila talagang final na yung kanilang desisyon. Napakahirap bawiin. Sa totoo lang. Maski ako ilang beses na ako nawalan ng TikTok, ng Facebook. Kaya dapat hindi mo masyadong attach dun sa mga page mo kasi katulad ng ganyan. Ako naman personal, hindi naman po ako pabor sa cancel culture. Ayoko din ng mga ganun, mass report. Pero naintindihan ko kung bakit ganyan yung ginawa ng mga basher. Lahat kasi inaatake niya eh. Kanina lang si Coco Martin, inatake na naman. Tapos lahat na lang. Sa noong time nga, lahat from Tilabay Ganda, sila Ayod. Si Ayod, tinatawag pang palamunin. Diba? Tapos kahayupan, puro ganun yung mga sinasabi. Si Joey De Leon, inaatake. Si Paulo Contis, inaatake. So lahat inaatake. Lahat po binabash tapos masyado pong foul yung kanyang bunganga. So kaya siguro po nakita na din ni Facebook. So I think it is time na tanggalan ng platform. And masayang-masaya lahat po ng mga haters na doon. Sigurado po magre-rejoice po lahat ngayon yan. Lahat ng mga pages, lahat po ng mga artista na binash niya o siniraan niya, lahat po yan magre-rejoice po ngayon. Ang sabi nga ng iba, the world is healing. Pero ganun pa man, tingnan po natin. Tingnan po natin kasi posible naman siya lumabas sa Facebook ng ibang tao, kaya gagawa sila panibagong page. Pero hindi na kasing viral nung dati kasi syempre malakas yung algorithm ng page niya. So definitely maapektuhan po yung kanyang kakayahan na magkasik ng lagim sa social media. Abangan po natin kung ano po yung lalabas sa kanyang YouTube channel.